Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Balasahan sa SMC, nagsimula na. Mga possible big man options ng Barangay Ginebra na po pwedeng makatulong sa kanilang kupunan. Kilala ang Barangay Ginebra bilang Never Say Die team. Pero ngayong wala na si Christian Stan Hardinger at umalis na rin si Jamie Malonzo papuntang Japan B-League. Malaking butas ang iniwanan nila sa frontcourt ng Gene Kings. Sa ngayon, si Japet Aguilar na lang ang pinaka-veteran big man na inaasahan nila sa ilalim. Kaya ang tanong ng lahat, sino ang pwedeng idagdag ng Ginebra para muling mapalakas ang kanilang frontcourt position? Pag-uusapan natin ang mga possible big man options ng Ginebra. Unang-una sa listahan, Jason Perkins ng Phoenix Super LPG. Kung makukuha ito ng Ginebra, napakalaking bagay. Bakit? Kasi ang laro ni Perkins ala Joe Devance. Kaya niyang maglaro sa loob bilang power forward pero may tira rin sa labas. Stretch 4, kumbaga. Bukod pa doon, kaya rin niyang mag-adjust. Depende sa sistema ni Coach Tim Cone. Kung sakaling mapunta si Perkins sa Ginebra, pwede pa nilang slide si Troy Rosario sa small forward position. Imagine mo yung frontline nila Perkins, Japet at Troy Rosario. Grabe yung versatility at spacing na madadala nito para sa Ginebra. Sunod naman si Vic Manuel. Oo, medyo nasa latter part na siya ng kanyang karir. Pero alam naman natin na kahit isang season lang, kaya niya pang magbigay ng solid contribution. Kilala si Vic Manuel bilang the muscle man at suwak na suwak nga siya sa sistema ng Ginebra na may bigat ang depensa at half-court execution. Meron ding tira si Vic Manuel sa perimeter. Kaya niyang mag-back down sa poste at higit sa lahat, veteran presence na kayang sumabay sa physicality ng liga. Kung short-term solution ang hanap ng Ginebra, habang naghahanap ng mas batang big man in the future, Vic Manuel is definitely an option. Nung mga nakaraan lang ay sinabi ni Vic Manuel na tatapusin niya lang yung kanyang stint sa MPBL saka siya babalik ng PBA. Si Vic Manuel nga yung pinakamadaling option na kuhanin ng Ginebra dahil pwede nila itong damputin sa free agency. Syempre, hindi mawawala sa listahan si Calvin the Beast Abueva. Kung sakaling makuha ito ng Ginebra, ibang klase ang energy ang kanyang madadala. Lahat ng team na napuntahan niya, nagiging mas matindi ang hustle, depensa at intensity. Paano pa kaya kapag nasa Ginebra na si The Beast na kilala sa Never Say Die spirit? Bukod sa depensa, hustle at rebounding, kaya rin mag-provide ng spark ni Abueva sa crowd. Alam naman natin na si Calvin mas lalo pang gumagana kapag malakas ang sigawan ng mga fans. At kung Ginebra ang pinag-uusapan, walang duda na mas lalong gaganahan si Abueva na maglaro. Kung ipapartner mo pa si Abueva kay Japet, malaking tulong yan para sa depensa at rebounding at siguradong gaganahan rin yung kanyang mga teammates. Bukod sa tatlong nabanggit, pwede ring maghanap ang Ginebra ng mga younger prospect mula sa ibang teams o free agency. Pwede silang mag-trade para sa ibang promising big man na hindi pa masyadong nagagamit sa ibang kupunan. At syempre, hindi rin po pwedeng i-rule out na baka maghihintay sila sa paparating na PBA rookie draft para makakuha ng batang player na makakatulong sa kanilang frontcourt position. As of now, yan yung mga possible options ng Ginebra. Kung sino man sa mga nabanggit yung mapupunta ng Ginebra, siguradong malaking tulong sa kampanya ng Gene Kings. Jason Perkins para sa versatility, Vic Manuel para sa veteran experience, o Calvin Abueva para sa hustle at energy. Ang tanong ngayon, sino ang susunod na magiging big man ng Barangay Ginebra? Kung kayo ang tatanungin mga chong, sino? Kila Vic Manuel, Jason Perkins at Calvin Abueva ang pinaka-perfect fit para sa Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Balasahan sa SMC, nagsimula na. Mukhang pinaghahandaan talaga ng San Miguel Corporation ang paparating na panibagong season dahil ayaw na nga nilang maulit na madalawahan sila ng TNT Tropang Giga. Buti na lang last conference
ay napigilan ng San Miguel ang Grand Slam ng TNT. Pero mukhang hindi pa nga satisfy ang SMC, lalong-lalo na si Boss Al Francis Chua. Kaya naman nagpapalakas na nga yung kanilang kupunan kung saan una nang ginalaw ang Magnolia Hotshots kung saan napakalaki ng pagbabagong nangyari. Si LA Tenorio ang bagong head coach, nagbawas ng players at kinuha si Javi Gomez del Llano. Pagdating naman sa Barangay Ginebra, nagkaroon ng konting adjustment sa coaching staff kung saan kinuha naman nila si Johnny Abarrientos para maging parte ng coaching staff ni Coach Tim sa Barangay Ginebra. At expected na sa mga susunod na araw ay Ginebra naman ang gagalaw sa trade dahil naghahanap nga sila ng isang big man na makakatulong kay Japet. Pagdating naman sa San Miguel Beermen ay wala pang linaw sa ngayon dahil kaka-champion nga lang nila nitong nakalipas na All-Filipino, pero who knows, baka gumalaw rin ang San Miguel pagdating sa trade para masigurong dominante sila sa PBA. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na nagkakaroon ng balasahan sa San Miguel Corporation? Ano rin yung masasabi nyo sa mga big man option ngayon ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.